Gusto niyo po ba maging truly rich? Yes. Ang una mag-volunteer, siya po na magiging truly rich. Okay. Sige po, ano po yung ina-expect natin today? Sige po, marami po tayong gagawin today. Expectation po, akin po mga dalawa lang. Volunteer na natin ba? Kasi ayaw niyo mag-volunteer. Okay. Learn more? So, palakpakan natin si Miss Nat. Narinig ko yun? Hindi masyado. Hindi ako narinig ko. Okay, so sino pa yung gusto mag-share? Ano po ba yung objective natin o expectation for this afternoon? Bakit po tayo mag-intend today? Sir Kurt, parang gusto niyo yung mag-share. Pag tinitingin sa akin, hindi na volunteer ka. Sige ba, bro? Ano ba yung na-expect po natin? Enriching and inspiring. It's enriching, inspiring afternoon. Wow! Okay, last one. Sino po? Bandang likod po. Ano ba yung na-expect natin? Ayun yung tumingin sa akin, ha? Ayun, si Kuya Alvin. Ayan, mas mga pangalan kami, no? Pero hindi na kami mag-away ng misis ko dahil sa pera. Yo! Maganda. Ito maganda. Kasi dati nag-aaway din kami ng miso dahil sa pera, di ba? Pero ngayon, hindi na masyado. Okay, so again, are you excited? Yes! So, yung first three speakers po natin, ang tatawagin ko, so umpisahan po natin with the mindset. So dapat umpisahan natin with our mindset. Bakit ba natin gusto natin maging truly rich? So start with the mindset. Tama po ba yun, mga kapatid? Tama. Okay? So, our speaker our first speaker is another than Mr. Francisco, hindi po si Colaico, Francisco Kiko de Belen. Palakpakan mo natin. Hello, good morning! Good morning! Are you excited? Yes! Lalo pa kayo choice. Okay. So, let's start. Ano natin is mindset. Kumbaga sa computer, i-reformat muna natin ang inyong mga utak. Alisin natin ang mga bad habits. Dito merong aaray. Ouch! Ano lang, pero pansamantala lang yan. Pero talagang marami kayong matututunan. Okay, magpapakilala muna ako. Ako po si Kiko de Belen, government employee of Rizal Provincial. Kung familiar kayo sa Antipolo City, I'm an election campaign strategist. Kung kayo po ay kakandidato, pwede nyo kunin ang aking serbisyo at sigurado, talo kayo. Isa pa mga musician, singer, pag mga kampanyahan, pag mga eleksyon, sa San Mateo Rizal, sa Montalban, naririnig yung boses ko sa mga jingle. And then I'm a musician, singer. Marketing Director po ng IMG, International Marketing Group, at Coach Trainer ng Truly Rich Makers team. Okay, are you ready? Yes! Okay, let's go! First slide, please. Big ganon. The power of mindset determines the result of your action. For example, our mindset plus action equals result. Siyempre, di ba? A good mindset plus good action equals good result. While the bad mindset plus bad action, syempre bad result. Yan ang dapat alam natin. Pag gigising tayo sa umaga, dapat ang mindset natin malinaw. We have clarity of our mindset. Bakit daw? Next slide. Filipinos are known for their hard work and diligence. Di ba lahat tayo masisipag? Ang mga Pilipino daw, kahit daw dalhin sa ibang bansa, nagaling, di ba? Lagi napupuri, kahit sa Middle East. And even the BPO company, anong number 1 BPO ngayon? Tinalo na natin ang India, Pilipinas na. Dahil magagaling ang mga Pilipino, ang mga call center agents. Kaso, bakit mahihirap pa rin yung mga Pilipino? Why most people are poor in spite of hard work? Kasi daw, we have poor mindset. Most of you have poverty mindset, which results them to being poor. Pag tinanong ang isang Pilipino, do you want to become rich kayo? Tanungin ko, do you want to become rich? Yes! Ang tanong, how
rich? Truly rich. Yes. O, pag-example natin, ilagay natin sa monthly income nyo. How much ang gusto nyo kitain, ate? Ate Lolet? Wow! Yes, isang cheque. Diba? Tama. Pero karamihan, ganito ang sagot. Di ba? Just enough. Tama lang. Masyado namin minamalit yung sarili natin. Di ba? Iba, basta kumain lang daw 3 beses isang araw. Yung mga magulang, yun ang sinasabi sa anak. Anak, kailangan, ano ka lang, simple ka lang. Kikita ka lang para kumain tayo 3 beses isang araw. Eh, yung anak mo pala gustong mag-merienda. Ikaw 3 times na, di pang-4 yung merienda. Diba? You're so selfish. I tell you, it's a poor mindset. Okay, kailangan ma-determine natin, ano ba yung mindset ng poor? Because we are programmed to think. Based on what we heard, saw, and experienced, di ba? Pag nakakita tayo ng mga taong mayayaman, ano yung sinasabi natin? Dati yung tingin natin sa mayayaman, greedy, di ba? Ngunit mayaman lang, pag government employee, hindi ako. Tingin natin pag mayaman, ay, kurap yan. Di ba? Who are doon programming? We were influenced by our parents. Yung mga magulang mismo, minsan sa kanila nagmumula. For example, ang mga Pilipino, pag pinag-aaral na magulang, anak, mag-aral ka mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho. While ang Chinese, anak, mag-aral ka mabuti para magkaroon ka ng negosyo at ikaw naman na makapagbigay ng trabaho sa iba. Laki ng pinagkaiba, di ba? Minsan naman mga teachers. Minsan ng mga teachers, pinatatayo ang mga estudyante, anong pangarap mo sa buhay. Gusto ko pong maging doktor. Ano sasabihin? Ha? Anak ka lang mahirap? Gusto mo maging doktor? Hindi bagay sa'yo. Mga bata, naahad lang ang pangarap. Iba, religious leaders. Marami tayong kilala na ganyan, di ba? Napapanood natin. Kailangan daw nating maging mahirap para maging kalugod-lugod sa Panginoon. Diba? Pero dito sa The Peace, na tinuturo sa akin ni brother mo, kailangan natin maging mayaman para maging blessing sa iba. Amen po ba tayo doon? Amen. At iba naman, racial culture. Yan sa kultura, kung saan ka nang galing na region, kung sinasabi, masyado nilang minamaliit para nawawala ng karapatan sa mundo. Current money mindset of the poor, middle class, and rich. Kailangan malaman natin pagkaiba. Ang poor, ang middle class, at rich. Yung mga poor daw, Ito ba? totoo ba to? Pero Hindi totoo. po, iba. Employees, Iba. laborers, and wage earner. Yan daw yung may hirap. Ang employees and ang middle class, employees and self-employed. While yung rich daw, yung mga entrepreneur at investors. Okay. Palawakin pa natin. Sa education, ang mga poor karamihan, high school or college graduate. Diba? Pakihawak mo na. Samantalang middle class values a college education. Well, yung mga mayayaman daw, values only in street smart, di ba? Like Edward Lee of COL, di ba? He's a college dropout. Education from peers, self-learning, and what works. Most valuable resources. Ang mga poor daw, paycheck salary. Diba, parang isang kahig, isang tuka. Yun lang ang aasahan kung ano lang yung susweldo nila. Samantalang yung middle class, kung ano yung dadating na sweldo, yun lang rin yung inaasahan. While yung mga rich, mga may investment. Pag nag-isip sila ng pera, long term. Ang resource focus, ang mga poor, salary or hourly wage, di ba? Yung mga, kung hindi sila magtatrabaho, hindi rin kakain. Net worth, personal effects. So, yung cash flow at net worth ng real asset, may mga investments, may mga lupa, may mga negosyo, doon sila nakafocus. Ang learning resource, tabloid. Nagbabasa ng mga type tabloid at nagpapaniwala sa mga bali-balita. While yung newspaper, nagbabasa, pero ang binabasa naman, showbiz. Di ba? While yung mga rich, umatid ng books at seminars katulad nito. Kaya kayo, rich na kayo. Yes!
An income resource daily or weekly, a middle class monthly, and annual decade. Sayas. Samantala nga, dito kasi si Brother Bo, lagi tinuturo sa atin, di ba? Let's invest, di ba? Lagi ang sinasabi niya, it's a long term. Kasi walang investment na short term. Pag short term ang investment at malaki ang return, that's a stock. Major financial goal to survive until next payday. Rat race cycle, di ba? Kumbaga, susweldo, magbabayad ng mga bills, may lifestyle, mangungutang, darating na naman ang sweldo, paikot-ikot lang. That's a rat race cycle. Well, yung ang rich, to build investment and business passive income. May dalawa po tayong klase ng income, yung active and then passive. Ikumpara po natin yan sa dalawang halaman. Ang active income, yan po yung munggo. Yung munggo, pag itinanim nyo, bukas, Togi na. Pwede nang anihin. Yan silang kukuha. Magtatanim, bukas anihin na. While yung isa namang investment, mangga. Yung mangga, it will grow in a decade. Magtatanim kayo ng mangga, pero pag after 5 years to 10 years, infinite ang bunga, talagang maraming resources na makukuha. That's passive income. Cash flow management. How much do I have in my wallet? Lagi yan. Diba? Minsan, may gusto kang bilhin, hindi mo mabili, dahil yun lang, yung laman. Poor mindset. How much do I have in ATM account? Eh, minsan nga yung ATM, hindi pa nga dumating yung sweldo, nasasadla na. Samantalang nag-aaral ng cash flow management. Alam niya yung net worth niya, alam niya kung magkano yung investment niya, alam niya kung magkano kinikita niya. And ito ang pinakamaganda dito sa atin sa The Peace. Lahat dito, mayroong mga mentor. Meron tayong spiritual mentor, meron tayong mga advisor na ibinibigay si Brother Bo, at isa na nga yung mga financial mentoring ministry. Well, samantalang yung sa poor, mga broke friends, di ba? Sabi nga nila, yung teachers daw ang dapat magturo ng financial literacy. Paano makakapagturo yun? Most of teachers, sabi sa government, that sila financially broke dahil mga taga-London. London. So, di ba? Sabi nga, how can you teach if you don't know? Kaya yun ang isa namin mission, kaming mag-asawa talagang nagka-campus, kami ng financial coaching, kami dalawa. Yan ang in-encourage namin mga teachers to teach financial literacy sa mga bata kasi hindi yan tinuro sa atin nung araw. Okay? Tapos yung iba naman, middle class, family and friends, accountants, pero dito sa Peace, mentors and professionals. Sabi ni Brother Bo, money isn't the most important thing in the world, but money affects every important thing in the world. It affects our family life, di ba? Pag wala kang pera, sabi nga, gagawin ang lahat pag nagkasakit ang isang kapamilya, di ba? It affects your physical life. Pag wala kang pera, ang lungkot mo, di ba? It affects your intellectual life. Intellectual life, hindi ka makapag-isip pag walang pera. Kailangan ng spiritual life. Kasi kailangan natin magkaroon ng pera, kailangan natin yumaman to bless others. Kasi katulad si Brother Bo, ang dami niyang ministry na natutulungan. At then yan ay nagagaling sa atin ng mga peace attendees. It affects your ability to help others. We need money, and money, if used properly, it can bless the world. Our money mindset is the key to financial success and will determine our financial future. God bless you and may you live rich and abundant life. Thank you very much all.